sa ating dakilang Diyos. Ang magtatanong po dito sa Apalit, Pampanga, si kapatid na Alexander de Aces, taga Barangay San Matias, Guagua, Pampanga. Tagalog po siya. Narito po. Magandang gabi po sa lahat at magandang araw po sa inyo, Brother Ari. Nagpapasalamat din po ko dahil nabuhay ako sa paro ninyo at nakausap at nakapagtanong. At lalo ko pong kinagagalak dahil sa Bibliang binigay niyo po. Maraming salamat po. Ito po yung tanong ko po. Sa napatagal na panahon niyo na pong nagbibigay ng kaalaman na mula po sa Biblia, nasabi niyo na po ba ang sagot sa Isaiah 2:22 na hindi po nababatid ng mga nakikinig? Ilan po? Alam mo kapatid, matagal ko nang naituro yan sa mga kapatid sa iglesia. Kaya lang, hindi lahat ng itinuturo sa iglesia ay itinuturo ko sa telebisyon. Sa telebisyon kasi, hindi mo natitiyak ang lahat ng tagapakinig. Merong nakikinig na namumuntos lang. Merong nakikinig na hindi naman na sumasampalataya. Bawal naman ni Kristo na ibigay mo yung lahat ng kaalamang nasa iyo sa lahat ng mga taong hindi mo naman tiyak kung anong klaseng mga tao. Sa 7:6 ng Mateo. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ang kanilang mga paa at makagbalik at kayo'y lapain. Yung aral kasi parang perlas yun, bagay na banal yun. Yung aral, yung utos, yun ay banal eh. 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Bawal ibigay yung bagay na banal sa mga aso at ihagis man sa harap ng mga baboy. Kaya hindi lahat ng sinasabi ko sa kapatiran, sinasabi ko sa telebisyon dahil may nakaabang na mga aso. Ang katunayan, marami nang nagpastor dahil sa akin eh. Nakinig sa programa ko sa Pangasinan, Santaot Kalahati. Tapos nagtayo ng iglesia niya. Maraming ganung mga naging pastor, nagtayo ng kanya-kanya iglesia pagkatapos makaipon ng kaalamang galing sa akin. At ang nangyayari, kuminsan parang ako pa ang hinahamon, ano. Pero awa naman ng Panginoon, yung alam nila na nakuha nila sa akin, hindi nila kayang tindigan na paggagamitin nila yun laban sa akin. Kasi iba kasi yung yung kaalaman nung pinagbigyan ng Diyos kaysa doon sa dinatnan lang ng salita. Bawa, binigay sa iyo ng Diyos, tapos meron nakinig sa iyo, nadatnan lang sila. Magkaiba kayo ng kategorya nun eh. Basahin natin ang 14:36 ng unang Korinto. Ano, lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Dalawang klase yan eh. Merong nilalabasan ng salita, meron naman dinadatnan ng salita. Kaya tinatanong ni Pablo dun sa mga nagyayabang na taga-Korinto, lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o dumating lang sa inyo? Ayun, ano sagot doon? Meron tao nilalabasan ng salita ng Diyos, meron naman tao na dinadatnan lang. Kaya yung dinadatnan, dependent lang dun sa nilalabasan. Kaya mas maraming alam yung nilalabasan ng salita ng Diyos kaysa dun sa dinadatnan. Ngayon, merong mga pastor na nakaabang, mga aso na parang nag-aabang ng buto, no? Sa telebisyon, sa radyo, sa internet. Kaya hindi lahat ng sikreto ng salita ng Diyos sinasabi ko sa internet, sa telebisyon. Hindi. Bawal ni Kristo yon. Kasi ang kalooban ng Diyos yung nasa 4:11 ng Marcos. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos.
Datapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Mo yung unang iglesia, ang kalooban ng Diyos nagmanifest sa unang iglesia. Ipinagkaloob niya yung kaalaman sa hiwaga sa inyo, sa iglesia nung una. Sa labas, hindi pagka naman ang gagawin mo, pinagkaloob sa'yo, tapos ipagkakakalat mo dun sa mga lapastangan, labag sa kalooban ng Diyos yun, kapatid. Napakalabag nun. Nasagot ba dyan ang tanong mo, kapatid? Tinignan ko lang po kung tama po yung kutob ko dahil nung nakaraan po parang yung kutob ko na parang yun yung sagot sa Isaias nga po. Yun po. Sige, salamat sa Panginoon. Kung naunawaan mo yung ibig kong sabihin, hindi ko sinasabi ang lahat ng sikretong alam ko sa lahat ng mga venue at sa lahat ng pagkakataon. Miski si Kristo, pagkatuturuan niya yung mga alagad niya, bawa maraming tao, pagkatuturuan niya, tatawagin niya sila ng bukod. Ang ibig sabihin, ibinukod niya sa gitna ng maraming mga tao, hindi siya basta turo ng turo, kundi may mga pagkakataon, tatawagin niya yung alagad niya, tatawagin niya ang bukod, pagkatapos at sa kanya tuturuan sila. Gaya nitong nakasulat sa Mateo 24:1. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kaniyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" Nandun sila sa templo kasama mga alagad. May mga tao sa templo. Sabi niya dun sa mga alagad, nakikita niyo ba yung mga bato na yan? Walang maiiwan dyan na bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Hindi niya ipinaliwanag kung ano ang kahulugan doon. Nung pumunta ngayon siya sa bundok ng Olibo, tanda mo mula sa templo, pumunta siya sa bundok ng Olibo. No? Di malayo. Umalis muna sila sa templo, punta sa bundok ng Olibo. Tapos, lumapit ng bukod yung mga alagad, saka nagtanong. Doon niya ngayon itinuro kung ano kahulugan nung sinabi niya na yung isang bato hindi mananatili sa ibabaw ng kapwa bato. Ibig sabihin, meron mga private sessions ng pagtuturo si Kristo, hindi sa lahat ng tao. Sana naunawaan mo. Maraming salamat, kapatid na Alexander. Maraming salamat din po. Lipat naman tayo ng Midsayap